Okay, gagawa tayo ngayon ng gyoza at saka siomai wrapper as request yung mga subscriber natin. Ito ay isang preparation from scratch to finished product. Okay, umpisahan na natin. Yung 2 cup na all-purpose flour at saka isang teaspoon na iodized salt at saka 1/2 cup na hot water at saka 1 egg. Okay, pagka na-mix po natin lahat yan, wala pa tayong ibang gagawin kundi haluin yung flour para sa ganon may halo yung yung mga ingredient niya. Importante yung hot water, yan, saka yung egg, ayan, makita nyo. Okay, pag naihalo ng mabuti, saka nating umpisan siyang masahin. Ayan, nilagyan na natin ng tubig. Mainit po yung tubig para maluto po yung flour. Ayan. And then, pagka lagay natin dahan-dahan ng hot water, pagka nagmelt na siya, haluin na natin. Yan, ganyan. Masahin na po natin siya. Ayan, dire-diretso po lang ang pagmasa hanggang mabuo siya. Magiging dough siya. Ayan, makita nyo, buo na siya. Ayan, ibalot natin ng plastic. Tapos, iset aside muna natin para sa ganon, maluto siya saglit. Takpan natin para sa ganon, hindi ma-expose sa hangin. Okay, and then, kunin ulit, imasa ulit. Ayan, hanggang kuminis siya. Maramdaman nyo naman kung namasa na siya. Ayan, makita nyo medyo na siya, medyo sticky na siya. Ayan, dumudulas na siya dahil kumikinis na siya. Ayan, masahin po natin mabuti para maganda yung pagkagawa ng dough natin. Pagkamasa natin ganyan, ayan, makikita nyo, di ba? Medyo makinis na siya. Pero mamaya-maya pag lumamig yan, ilagay natin sa chiller. Mas makinis pa yan. Kaya ang gagawin natin, balutin, tapos ilagay saglit dun sa chiller, mga 1 hanggang 2 oras, kahit kalating araw, saka natin kunin ulit. Pagkakuha natin ulit, masahin natin ulit. Yan yung final na masa. Ayan, hanggang makintab na siya. Ayan, masahing mabuti hanggang kumintab na siya. Para sa ganon, pagka bilog natin ng pahaba mamaya is maganda siyang putulin. Ayan, tingnan nyo, masang-masa na siya. Ayan, doon na yan. Yan na yung wrapper natin, gagawin nating wrapper. Ayan, diba masang-masa na siya. Makita nyo mamaya ang kinis na yan. Parang siopaw na siya. Yan, makinis na siya. Pero malambot po yan. Malambot po. Ayan, okay. I-flat natin. Yan, makita nyo. Saka natin hiwain ng mga kalating pulgada o 1 inch ang lapat. Ayan, and then bilugin natin siya ng pahaba. Ayan, parang labis, pahaba. Ganyan, nakikita nyo naman. Yan, ganyan, pahaba. Basta pahaba siya na bilog. And then, putulin sa pamamagitan ng daliri yung pagputol. Ganyan ang pagputol. Kasi pag kutsilyo ang pagputol, pag once na ginamitan mo siya ng rolling pin, magiging square yung pambalot natin. Pero pag yan, bilog na bilog po yung balot natin mamaya pagka dinaan natin sa rolling pin.
Ayan, putol-putulin po natin siya ng ang kaparehas ng hinlalaki. Ayan, parang gumagawa tayo ng pandesal. O, ganyan. And then, lagyan natin siya ng flour. Kailangan may nakareserba tayo na 1 cup na flour para sa pagbilog natin mamaya. Ayan, wisikan natin siya ng flour para hindi magdikit-dikit. Ayan. Okay, bilugin ulit ng pahaba at saka natin puputulin ulit. Ayan. Tapos yung sobra mamaya na dough, yung hindi na natin puputulin, i-plastic natin at ibalik sa chiller para sa sunod na gumawa tayo ng wrapper o gyoza o siomai, mayroon ulit tayong gagamitin. Ang shelf life po niyan ay kahit 1 week po, basta nasa chiller lang, pwede yung balik-balikan na gamitin. Hindi po siya mapapanis. O, ganyan po. Balutin po lang ng maigi. Yung nakasealed po siya. Ayan. Tapos yung mga binilog pinutol natin, bisikan natin ng harina, ganyan, para hindi siya magdikit-dikit. Ayan. Sana po masundan nyo yung paggawa. Malaking bagay po ito. Ayan, kuha tayo ng rolling pin, diinan natin yung binilog natin para mag-flat siya. Pag nag-flat siya, saka natin idadaan yung rolling pin para sa ganon, magiging wrapper na siya. Ayan. Ang texture niya ay hindi naman gaano malambot, hindi naman gaano matigas. Ganyan. Para sa ganon, madali siyang bilugin. Ayan, makita nyo, o yan, wrapper na siya. Ang lapad niyan, approximately 2.5 inches. Ayan, eksakto yung 25 grams na filling niyan. Yung filling ng gagawin nating siomai at saka gyoza. Yan. Pero magkaiba po ang timplada ng siomai at saka gyoza. Abangan nyo po dito sa channel ko. Gagawa rin ako ng mga filling ng gyoza at saka siomai. Para sa ganon, pag gusto nyong gumawa, mag-subscribe lang po kayo sa akin dito sa channel ko at pwede na nyo pong gayahin. Kasi nandito po yung complete instruction niya. Pati yung rolling yung pin, makikita nyo. Ayan, harap at saka sa likod makikita nyo po kung paano magbilog at gagawa ng wrapper. And don't forget na huwag yung kalimutan yung extra flour nyo. Kasi kailangan nyo yan para sa inyong pagbilog. Para sa ganon hindi magdikit-dikit at titigas yung wrapper nyo. Ayan ang purpose niyan. Ayan, makikita nyo. Kailangan po na i-enjoy lang natin yung pagbilog at saka pagkuha ng rolling pin para sa ganon hindi magkabutas-butas yung ginagawa po natin. Huwag tayong manggigil para sa ganon maganda po yung ginagawa nating wrapper. Ayan. Napakaganda pong ibalot dito kasi basta sundan nyo lang po yung ratio ng mga ingredient ay tinitiyak ko po na madali nyong matutuhan. Ayan, makikita nyo. Ay ilapit natin para sa ganon matutukan yung mabuti. Yan, para lang po tayong naglalaro at relax na relax lang po yung paghagod ng rolling pin. Ayan. Napakaganda po. O, di ba? Bilog na bilog. Makita nyo? Okay. Yung mga 2 cups po niyan ay makakagawa na po kayo dyan ng mga 50 pieces na gyoza or siomai. Ayan. Basta sundan nyo lang po yung ratio niya. Ayan. Okay. At pa-shoutout nga po doon sa mga kaibigan natin dyan sa palengke.
At maraming salamat po sa mga subscribers ko at sa mga followers ko. Thank you at makikita nyo sa susunod kung paano gumawa ng magbalot na rin ng gyoza at saka siomai. At sana po makapag-subscribe po kayo dito sa channel ko para sa ganon mapanood nyo yung mga gagawin kong palaman ng gyoza. Maraming salamat po.